Amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Na ang gantingan para sa kalikasan, ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hotdog. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi
Better News. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Sa pag... If I get impeached, then that is my end. Ang paglilitis. VP Sara Duterte Impeachment Trial at DZRH Special Coverage. Alas 12:40 ang ating oras. Tayo po'y nasa special coverage ng DZRH sa impeachment trial ng Vice President Sara Duterte. Tayo'y nasa ika-anim na araw, second week. Patapos na ang second week. Pero gaya ng nabalitaan nyo na, yung pinakakaabangan na witness ng prosecution ay kanila nang iniatras. At ang binabanggit na dahilan doon ay ng prosecution ay na-achieve na nila. Ayan. Satisfied na sila sa mga naging testimonya o sa mga lumitaw sa mga pahayag o sa mga ibinigay na at pagtatanong din ng depensa sa kanilang mga ipreresentang witnesses. Mga kasama po natin, habang iniintay natin ang pagsisimula ng pang-anim na araw na ito ng impeachment trial, si Attorney Justin Sugkang, batang-bata, Master of Laws Professor Associate at De La Salle University at former Commissioner of the Legal Education Board. Attorney, magandang hapon. Ka Jerry po ito. Magandang hapon po, Ka Jerry. Inaantay natin si Kumbachero. Mukhang nata-traffic. Nagulat din ako eh. Akala ko alauna pa tayo, mother eh. Yung pala 12:30 na tayo. Mabutit ang ating pilot mahusay gumawa ng paraan. Pero palagay ko lalabas na lang sa may huli ka na website ng MMDA kung anong mga violations namin. Attorney, magandang hapon at kumusta po kayo? Kumusta po ang De La Salle University? Well, magandang hapon po, Ka Jerry. At sana makita na natin si Katunying, di ba? Bata pa lang ako, pinapanood ko na. Si Katunying. Ako rin bata pa rin ako. Sinusubaybayan ko na yan, si Katunying. At alam nyo ba na hindi ninyo na itatanong, magkasunuran kami niyan ni Kumbachero nagtatrabaho, nagradyo siya, nagradyo rin ako noon. Nag-aaral siya, nag-aaral din ako noon. Halos parehas na parehas ang naging ruta ng aming profesyon. Tapos wala pa ba diyan? Habang wala, ikukwento ko. Tapos nagturo pa yan, no? Naging teacher ko pa yan sa kolehiyo, si Kumbachero, sa isang pagkakataon. Yun.
tas nung lumipat ng istasyon, lumipat din na ako ng istasyon. Idol na idol. Huwag kang kontra Sister L, ha? Ganon ang mga pangyayari. Kaya tama kayo. Noon pa ay sinusubaybayan na natin yan. Si Katunying, Anthony Taberna. Okay, habang yun ang mahirap pag late talaga. Maikukwento ang buhay. So, kumusta po ang kayo po ba from the start talagang nakatutok dito sa impeachment? Isa sa mga para bilang isang law professor, kailangan din namin tutukan to dahil marami kaming mahuhugot na pwedeng maturo sa aming estudyante. Oo nga pala. Kasi ang batas ay hindi lang teorya eh. At itong impeachment trial, ang maganda dito, talaga makikita mo na ito yung practice, yung application ng mga na tinuturo namin sa mga nga estudyante. pala. At ang mga estudyante, siguro, ina-advise nyo rin. Panoorin nyo, manood kayo yan. Definitely. Tutukan ninyo ang impeachment trial. Definitely. Lahat naman kasi, kahit na nga hindi ho law student, attorney, pag nanonood, parang ang dating natin, parang abogado na rin tayo eh. Natututo tayo, lalo na yung mga terminology ginagamit dyan. Okay, kahapon anong naging assessment ninyo sa siguro yung kabuuan muna ng first 2 weeks, bagamat ngayon yung last day ng second week, nagkaka-scorean may sabi ng depensa, lamang kami, sabi ng prosecution, hindi, kami ang lamang. Tapos siyempre mga kababayan natin may kanya-kanya ring observation. Kayo po ba anong sa tingin ninyo? Well, I would syempre masyadong maaga pa bago natin sabihin na ito panalo eh. Parang may marathon pa. Hindi pa ito yung pero sa akin, kung titignan natin yung respective performance ng prosecution at ng depensa, mukhang at least sa aga na ito, mukhang nasa prosecution yung lamang. Pero hindi naman ganun kalaki kasi syempre may mga ebidensya pang ipapalabas ang depensa, kailangan natin hintayin 'yon. Pero remember, and siguro purgang-purga na yung mga tao pag naririnig nila na ang konteksto kasi ng impeachment, it's a sui generis. Narinig na siguro natin yan. Ibig sabihin nun ay it's a class of its own, unique, kakaiba to. Kasi hindi ito yung korte lang na legal. Meron ding political na aspeto ang impeachment. And that's the reason why pag tinignan mo, hindi lang dapat makapuntos ka sa teknikalidad. In fact, mas mahina nga yun eh. Dahil ang totoong huradon, totoong hukom nito ay maliban sa mga senator judges, yung taong bayan talaga. Diba? Kaya, pero ngayon, pag tinignan mo, mukhang sa prosecution dahil pag tinignan natin, nilatag na natin yung mga ebidensya na binigay nila. Una, may video na patunayan na authentic. Mukhang authentic talaga yung video. And at the same time, yung depensa, pinlay yung video. And hindi naman, parang it would be kind of weird pag kung sa depensa sabihin nila, pag kami nagpe-play ng video at itong portion na to, authentic. Pag yung portion na yan, hindi. So parang, kung titignan natin yung paglatag na ebidensya, totoo ba yung video? Authentic ba yung video? Nabanggit yung mga sinabi ba na nabanggit dun sa yung mga salita ba na nabanggit dun sa video? Talaga ang nagsabi nun ay si VP Sara or hindi? Mukhang lahat yun napatunayan eh. And then in the end, ang Senado, ang mga senator judges ang magwe-weigh kung ito ba talaga ay aabot dun sa standard na is it really betrayal of public trust, high crime? Kasi yun lang naman ito lang yung issue ngayon, at least for this for the past 6 days of the impeachment trial. Pero yung ba, attorney, yung bang recording na yun, yung video na yun hindi ko kasi natutukan ng gusto. Yun ba'y tinanggap na ng korte as evidence? Wala pa. Siyempre sa appreciation yung mga senator judges yun. Pero mukhang hindi siya na-impeach. When I say na-impeach, parang hindi siya na-oppose ng maayos na napabulaanan. So ngayon at least siguro na-imprint sa mga utak ng mga tao na may video. May video talaga. Ito yung mga sinabi sa video. So mukhang walang issue on those things. Sa bagay kasi ano lang naman yun napanood naman na natin ng siguro kung meron mang hindi nakapanood nun, mabibilang mo na lang sa kamay. Jerry, dahil naka-live yun nung gawin. Bagamat Zoom meeting, merong nag-live stream. Tapos
Siyempre, na-record na yon. So, nagpasalin-salin, nagkapasa-pasahan. Kaya sabi ko nga parang mabibilang mo lang sa kamay siguro ang hindi nakapanood nun. Totoo. So yung authenticity, ganun ba dapat talaga, attorney, na kailangan pang kahit na alam na ng lahat na merong ganyang nangyari, na ganyang may pangyayaring inilabas sa internet, kailangan pa rin ipadaanin sa scrutiny ng authentication bago tanggapin ng korte. Oo, Ka Jerry, kasi syempre, yun nga yes, it's a impeachment trial is a political process, pero hindi siya overly political na bara-bara tayo come what may. So nandun pa rin kailangan i-balance ito dun sa aspeto ng impeachment na legal din yan. Pero nagiging problem nga ngayon, hyper-judicial yung nangyari, puro technicalidad Pero leaving that aside, kailangan bang gawin yun? Kasi, well, we live in this, siguro kung mga 10-20 years ago, na wala pa halos yung AI, okay lang di ba? I mean, kailangan, parang sige, hindi, may video mukhang ang tiwala natin sa video, pag nakunan, yun. Pero dahil sa AI, may mga deepfakes, di ba? So, at the very least, we're giving, at least the Senate is giving the Vice President, the camp of Vice President, to dispute kung baka peke yung video. Pero yun nga, hindi nila nagawa dahil... Pero may attempt ba sa kanila na para i-prove na hindi authentic yung recording? Parang wala. Parang wala naman di ba? Kaya nga nagtataka ako, naubos yung oras. Bumabad ng gusto, yun na nga. Naubos yung oras. Kaya may mga pagkakataon na nakakainip Lalo na yung mga kababayan nating paulit-ulit na napanood yan. Ba't ba pinagtatalunan pa yan? Talaga namang napanood namin yan. Napanood na namin Napanood ko na yun, di ba? Napanood na natin yun. Talagang, pero yun nga, para lang patas, kailangan bigyan ng pagkakataon. Baka naman AI. So, pero dapat hindi tumagal ng ganyan. In fact, may mga sa korte kasi ngayon, may tinatawag kami na judicial affidavit rule. So, hindi mo na kasi dapat hinabaan yung direct examination. Pwede mo ilagay lahat yon yung ginawa ni Attorney Ligutan, ipapel mo na lang yon, tapos proceed agad tayo sa cross-examination. So, yun nga lang, dahil ilang oras yung kinain sa judicial, sa direct examination, medyo tumagal. So, dapat sana pwedeng ma-abbreviate pa. Kung ang tanong ay pwede pa bang mapaikli? Pwede pang mapaikli ito. Siguro yung mga senator judges or si presiding judge Chis Escudero, siya na mismo magsala, yung mga hindi lang kung ano-ano objection, di ba? Even yung mga katanungan ng mga kapwa niya senador, pwedeng isala niya na yan Mag-submit na muna sa kanya para mahirap yata yung sinasuggest niya na yan, attorney. Dahil may 24 kaharian sa Senado. Oo, bagamat sila ngayon ilan ba? 22 lang sila ngayon. Pero yung 22, marami pa rin yun. At may kanya-kanyang sariling pag-iisip at disposisyon. Yung binanggit nyo kanina, sa tingin nyo medyo lamang, yan ba dahil lang sa ang prosecution? Hindi kaya dahil sa palakasan lang ng boses at pagandahan ng boses yan at pagalingan ng objection. Magandang boses niya ito niligutan, di ba? Magandang boses sarap pakinggan. Pero yun nga, akin ang aking judgment ay nakabase dun sa ano ba yung nilatag nila na objective sa simula. So sa Article 4. Ang gusto lang naman nila ilatag, ito yung mga ebidensya, hindi na impeach yung ebidensya. And for me, for that alone, okay sa akin yung performance na prosecution. Pero again, iba yung issue na yon sa... Actually, to be fair kay Senator Risa Ontiveros, di ba may tinanong siya na, ito ba pag walang assassin, ito ba ibig sabihin nun? Kapag, even if we admit all these pieces of evidence, ibig sabihin ba ay grave threat na ba yan or betrayal of public trust? Kinastigo siya ni Senator Judge, presiding Judge Chis Escudero Kasi to be fair, dapat tinatanong yun sa dulo pag nandun na tapos na yung ebidensya, kapag in-appreciate na nila ebidensya. Pero sa totoo lang, and that's the reason why I want to be fair to Senator Risa Ontiveros, yun naman kasi ang gustong marinig ng mga tao. Dahil nga, tama kayo na napanood na natin to. Ang tanong na lang, yung napanood ba namin at yung mga salitang namutawi sa kanyang sapat bibig. Sapat ba yun? Sapat ba yun para masabi na impeachable? At least sa Article 4. Oo nga. Diba? Tsaka nga sabi, tumutok ng gusto sa, parang ang naging kaso ay grave threat and inciting to sedition. Pero yun ang talagang kaso sa impeachment ay
betrayal of public trust. And high crimes. Oo. So doon na tumutok. So yun pala, hindi ko napanood yung parte na yun na attorney. Paano itinanong yun ni Senator Risa? Kasi tinanong niya na pwede based, I think yung unang testigo I can't remember his name, yung agent na NBI, tinanong niya. And even ito yatang si Attorney Lotok na Kalilong, si Agent Kalilong, Special Agent Kalilong, na okay, pag tinanggap ba namin ito, let's say, granted for the sake of argument, totoo lahat to, will that rise to that, will that be equal to yung high crimes? Will that be equal to betrayal of public trust? So ganun lang yung tanong niya, mas simple sa totoo lang. Pero pa-conclusion na nga pala. Pa-conclusion na siya talaga. Kaya nakastigo siya ni Senator Escudero. Pero yun na nga kung ang impeachment, kung dahil that is because of technicalities Kasi nga sasabihin ng presiding judge para sa orderly na pag-ayos ng ating trial, dapat sa dulo na yan yung mga ganyang klaseng tanong. Pero kung ang mga tao nga, yun ang hinihingi nila 'di ba? Kasi lahat tayo. Naiinip na. Siguro naiinip si Senator Risa tulad ng pagkainip ng maraming mga nanonood. Pero meron ding interesting na mga sa mga karaniwang sumusubaybay sa impeachment tulad natin, tulad doon namin, attorney, yung tanong ni Senator Pia kahapon na yung may kinalaman sa iniisip ko ano yung tanong ni Senator Pia? Sa inciting? Hindi sa grave threats? Tungkol sa grave threats. Ay napasala si Kumbaje. Yung idol natin. Sa grave threats. Iniisip ko na nawala sa sabi ko ang ganda nito Dahil dalawa yung tinandaan ko na yun, pati yung Romanov. Yung pinag-usapan nilang Romanov. Na nung una, sabi nga ni Senator Ping Lacson, ang buong akala niya yun ay banta laban kay VP Sara. Yung pala kay sa first family rin. Yes. Nung nararating niyo yun, attorney, ano bang na pumasok sa isip niyo nun? Okay, ito na kasi yung issue na kaya ko sinabi na mukhang hindi nila na in-impeach or actually wala na sa pakialam kung impeach or hindi, mukhang inaccept na nila na totoo. I mean, inaccept ng depensa na mukhang totoo na hindi na nila inoppose Pero ang issue so kaninang issue ay totoo ba yung video? Ngayon, mukhang wala na sa kanilang issue yun Ang issue na lang is, pag pinlay ba natin yung video na yun, at tinanggal natin yung 10 seconds na yun, di ba may 10 seconds, at yun lang piniplay ng prosecution. What if yung entire 10 seconds, we play the whole video, maiko-contextualize ba natin yung pagsasabi nung mga ganong salita na lumabas sa bibig ni VP Sara Duterte? At yun yung talagang ginagawa ng depensa during that time na, okay, may sinabi, kasi ang dami natin, lakad na lang tayo dito sa mga eskinita sa Maynila. Makikita mo, may maririnig ka dyan, papatayin kita. O ano bang ginagawa mo? Bukas, wala ka na sa mundong to, di ba? Para may mga ganun Are those really threats? Kasi dapat isituate mo ito sa, ano bang circumstance na nakapalibot dito dun sa moment na sinambit mo yung mga salita na yun. At yun nga, pinakita niya, o at least sa pagtatanong ni Senator Pia na grave threat ba kapag dahil nagalit? Grave threat ba dahil kumbaga meron akong pinaghuhugutan ngayon masama loob ko sa'yo, galit na galit ako sa'yo ngayon just because nasabi ko bang papatayin kita at that particular moment, threat na ba yon within this the context of the entire discussion? So yun dun ang gagaling yung sinasabi, yung at least yung tanong ni Senator Pia Cayetano. Now, yung tanong naman sa Romanov, well actually first time ko rin siya na encounter dahil sa umpisa mukhang it would appear kung pagbabasahan lang natin yung video na pinlay, yung Romanov ay tinanong yun ng isang vlogger na until now hindi pa nagpapakita yata. Si Princess Maui. Diba? So ang si Kumbachero, pabatiin muna natin. Natutulog dahil 87th anniversary ngayon, babati lang si Alam ko 87th birthday. 87th anniversary ngayon ng DZRH. Baka nakakaligtaan niyo mga taga-subaybay natin. Kanina kinukwento ni attorney, maliit pa raw siya,
sinubaybayan ka na niya. Sabi ko, attorney, pareho tayo. Yan ang hirap pagka wala dito eh. Ako naman, kanina pa ako dyan, patulog-tulog ako nung pala. Naidlip ka. Nag-uumpisa ka na pala. Oo, Hindi, actually, yung yung tinatanong ni Senator Pia kahapon, di ba nagbigay siya ng iba-ibang sitwasyon? Para bagang sinasabi niya, yung impulse ng tao kaya yun ang response Pero yung bang mga prior statements ni VP Sara na inilabas din naman sa trial, yung gustong-gusto niyang di ba? Ulo, tapos ano yung tawag doon? Kukunin yung bangkay sa West Philippine Sea. Kukunin yung hukayin yung bangkay tatapos sa West Philippine Sea. Parang may predicate no? Yes. Tapos hanggang pagdating yung November 23, 2024 incident, kung pa rin ba yun? Impulse pa rin ba ang maituturing yun? Yun na nga. At yun yung pinapakita talaga ng prosecution Kasi nga, kung pagbabatayan mo yung video, pwede mong sabihin na galit kasi at that moment, 'di ba? Ito yung ang sitwasyon nito ay yung hinugot yata si Attorney Lopez, inilipat. So syempre parang medyo emotional siya noon. Pwede niya sabihin na at that particular moment kaya ako galit because of this. Pero yun kaya to be fair to the NBI, they looked into the circumstance, not only that, but ano ba yung pinanggagalingan nito? So ano may mga previous statements, may mga interview ba na sinabi? And yun nga lumabas din yung sometime may November 26 to, tas may November 23, may October din po yata, diba, na yung pupugutan na ganon. So parang pinapakita ng NBI na yun nga, tama si Katon yun parang yun yung predicate. Parang ito talaga yung state of mind niya. Mukhang galit siya talaga at mukhang nagbabalak siya. At kaya siya nakipagkontrata na. Kumbaga last straw na lang tong... Pero kung yung mismong video lang ng November 23, yung press con via Zoom, pwede rin bang tanungin na justifiable ba yung galit niya doon? Correct. Kaano ba niya yon para magalit siya ng ganon? No, syempre mga chismis on ko ano diba? Pero ang punto is kaya nga kung ako yung depensa doon ko i-zoom na nabanggit niya tong mga words na to dahil ito yung circumstance na yun. Pero yung before kaya binanggit yun ng prosecution. And in fact, binanggit yun, ng prosecution. Kaya kailan ilatag. And actually, to be fair naman din sa depensa, 'di ba, towards the end ng pinlay nila na video para kasi kung nanay, 'di ba, remotely, I can do my work remotely, ang di ko magawa yung pagiging nanay. Ang punto nun is trying to humanize her and to see na to check na parang ang konteksto nito kasi, paano kapag pinatay ako, granting na may Operation Romanov against them, di ba? Pag pinatay ako, ayoko naman mawawala ng ina yung aking mga anak. So, yun yung talagang, yun naman yung counter narrative ng depensa. So, kanina galit ka sa presidente, may pag-aaway kayong politika, pero ang counter narrative ng depensa ay, well, kasi may banta sa buhay mo Kaya siguro kaya nagbanta rin siya doon sa taong nagbabanta sa kanya, di ba? Which is yung sa operation. Gantihan lang. Yun nga lang, Ka Jerry, ang problema sa Operation Romanov, ang lumabas, mali. Kay Mayor Basti una Kaya nga. So doon ako nagulat. ang buong akala ko doon una, yung binanggit na yon, kaya binabanggit para suportahan yung threat kay VP Sara. Hindi pala. So parang si Princess Maui, mali din yung understanding niya. Mukhang mali din yung understanding niya. Tama ka, kumadero. Kaya nga nung pinasabi na siya ng NBA, hindi na siya sumipot. Sabi siguro, ay mali pala. ito yung karaniwang tanong ng mga nanonood. At ewan ko, si Senator Pia nga yata yung nagtanong nito, yung taong pinagbantaan hindi naman nagrereklamo na feel threatened ba sila na ininda ba nila yung pagbabanta na yon? Sa grave threat ba na ganito, attorney, kailangan yung mismong pinagbantaan ang magreklamo? Not necessarily po kasi yung threat ang basehan nun, ang offense yun sa verbal i-filter mo yun sa mga salitang mga sinabi. So, and in fact, ganun din halos yung sa inciting to sedition, di ba? So, pag tinignan mo, kung nagbanta or hindi, ay kung natakot or hindi,
hindi siya issue eh. Although to be fair to NBI, after that, 'di ba, pinlay nila yung sinabi ni President Marcos na nakakabahala ang mga ganitong klaseng pananalita, may mga pagmumura. So, doon niya dinikit, 'di ba? So, hindi naman natin pwedeng sabihin absolutely na hindi siya natakot. And then meron din na mobilize yung different government agencies, to, 'di ba, na yung National Security Council and those other agencies, even AFP yata, na parang kasi nga may threat, 'di ba? So pero hindi siya nag-file ng complaint na o kaya sa yung ang inuungkat ng defense doon sa PSG rin mismo walang pinakilos na in relation to the threat. Yeah, oo. Pero yun na nga, kasi yung NBI may motu proprio na authority dun sa kanilang bagong batas na pwede sila on their own. Pagka ang tinethreaten ay yung matataas na pinuno ng bansa. Yung pinakamatataas. Ayun, yun parang yun ang paliwanag narinig doon. ko rin kahapon yun na sino ba yung nagsalita? Si Chis yata. Si Chis yata may binanggit siya na mga kaso. Ito yung mga public crimes, ito naman yung crime against person. So yung kasama dun sa public crime, yung grave threat, kahit walang complainant, basta yung estado pwedeng pero yun ba, attorney, para lang sa mga matataas na opisyal? Halimbawa, tayo karaniwan tao lang, pwede bang kahit na hindi mag-file ako, halimbawa hindi ako mag-file, may ibang mag-file para sa akin, pwede ba yun? Well, yun nga. So sa pananalita ni Senator Chis, mukhang pwede yun, 'di ba? Parang pag tinignan mo may nakarinig eh. So parang nagte-threaten ka. And at the same time, kaya nga 'di ba yung sa criminal system natin, 'di ba, People of the Philippines, kasi ang kalaban mo naman, unlike sa ordinary civil case like kunyari, Taberna versus Baha. Kasi kayo nag-aaway eh. Pero doon kasi People of the Philippines ang naglilitis talaga diyan, ang nag-file yung prosecution on behalf of the entire estado na kasi nga ang teorya diyan ng ating penal law is ang offense na yun ay committed, yes, may private na tao na kung saan siya yung namolest siya, pero it's really more of an offense against the state kasi may public order na public safety order na nabasehan din dito. So yun yung parang esensya ng mga karamihan sa mga felonies under the revised penal code. Pinanggit nyo kanina na may pinlay na video na parang sinasabi ni BBM na mabigat yung mga banta na yon. Pero meron ding ipinlay na video na may nag-interview. Sino ba yung nag-interview? May nag-interview sa Pangulo. At sinasabi ng Pangulo na gusto niyang makipagbate, makipag-ayos. Pero in-establish ni Attorney Lotok na 7 months na pala. Kailan yan? Kailan ba yan? May yung interview, na willing siya makipagbate at ayaw niya ng kaaway. Whereas yung threat ay November 2024. Nauna yung pakikipagbate. Nauna yung malayo. Kumbaga siguro pinatawad na niya. Nung dulo na, lumipas ng mahabang panahon, kaya niya nasabing ayoko naman ng kaaway eh. Willing naman siya. Kaya ginamit ng defense yung interview mo na yon. Oo nga eh. At natuwa naman ako dahil nahang yun. Ang tagal eh. Nakunan ko pa nga ng picture eh. Yun, attorney, ano sa inyo doon? Well, yun nga, yung period it really matters. Actually, may isa pa yatang video na napakita, if memory serves me well, na parang after how many months din na parang ang showing na iba kasi yun iba yung, okay, sabihin na natin during that time, di ba, na-mobilize nila yung mga different government agencies. Of course, hindi nag-file ng, alam natin na hindi nag-file personally si PBBM. Pero, immaterial kasi talaga yun dahil pagdating do, in fact, kung kahit patawarin niya during that time, magiging immaterial pa rin dahil ang issue is meron bang tinakot ba niya yung presidente ng Pilipinas. In fact, sa ibang bansa nga, I think sa United States, felony talaga yun. Kaya yun yung gustong gawin na, to be fair kay Senator Zubiri, kahit papano, may isang senador na gusto pa rin gumawa ng batas. Kasi diba during that time, parang he was asking about
dapat ba maging batas to, yung ganito, para lang meron tayong, kumbaga, ito yung legislative may malinaw. response natin. We're a trial, we're an impeachment court, pero may isa doon na utak senador pa rin, di ba? Gusto pa rin gumawa ng batas for an orderly society. Tama. Pero hindi na kailangan ang batas doon. Paano? Hindi, kailangan kasi nga hindi pa malinaw ngayon eh. Di ba? So ngayon, ang gusto nilang pakita, well, remember, una, nasa NBI pa to. Yung ako ang tanong ay yung grave threat at inciting to sedition nasa NBI, di ba pinabalik? Di ba nga parang preliminary pa lang na in fact 2024 hanggang ngayon preliminary, di ba? Tagal na rin eh. Kaya katanungan din yun, bakit ang tagal? So nasa preliminary stage pa rin to. At kahit nasabihin mo na okay, when you file it sa either MTC or RTC kung saan yung may jurisdiction yan, yun yung criminal aspect. Pero again, when we go to the Article 4, hindi naman niya sinabi na ang basihan ay yung grave threat lang or yung inciting to sedition at hindi kailangan nilang patunayan na guilty sila doon or guilty si VP Sara doon sa mga criminal, sa felonies na yon. Ang kailangan lang is may betrayal of public trust ba? Is it a commission of high crime? So yun yun, and yun yung sinasabi ko sa iyo ka Jerry kanina na to be fair to Senator Risa, yun lang naman yung gustong marinig ng mga tao. Kung magko-qualify ba yung lahat ng mga bagay na yan, lahat ng pinag-ubusan ng oras na para sabihin ito ay impeachable, ito ba sapat to remove an impeachable officer sa kanyang tungkulin? Na unfit na ba yung tao na yun sa posisyon niyo? Okay. 10 minuto na po ang nakalipas sa alauna ng hapon. Kayo po'y sumusubaybay sa the impeachment trial of the Vice President Sara Duterte. Ang kasama ho natin dito ay si Attorney Justin Sugang. Na bata pa, pinakikinggan ka na niya. Ikaw ang sinasabi. Memorize ko pa yung team song niyo, ha? Kaya na ikwento ko rito kung paano nagsimula ang Dos Burgos. At hindi po siya parte ng prosecution. Yan, klaruhin lang natin. Boss, Attorney Reg, magandang hapon po. Hindi rin siya parte ng defense. Hindi rin parte ng defense. Bagamat yung mga pahayag niya, baka sabihin, sa prosecution yan. Pumapabor sa prosecution yung mga sinasabi. Pero personal observation yan ni Attorney Justin at mamaya makakasama pa natin siya. Pero may kasama ang ating RH reporter, taga-prosecution talaga. Taga-prosecution ba talaga yan? Alamin natin. Sige nga. RH12, Milky Rigunan. Come in, Milky! Magandang tanghali, Jerry at Tunying, at pinag-uusapan nyo yung nangyari sa Day 5 kahapon dito sa impeachment trial. Pero tanungin nga natin, kasi marami rin, isa sa mga supposed to be highlight, yung pag-presenta kay Atty. Zuleika Lopez, pero sa bandang huli ay nagsalita naman si Atty. Lorna Capunan, isa sa mga private prosecutor ng House Prosecution Panel, na hindi na daw nila ipipresenta si Atty. Zuleika Lopez. At hinga natin ng pahayag at ano ba yung naging desisyon dito kahapon, at kasama ko dito ang isa sa mga House Leaders, House Deputy Speaker Paulo Ortega V ng La Union. Kong magandang hapon at kasama natin Jerry Baha at Anthony Taberna. Magandang hapon po, Sir Jerry, Sir Tunying, sa ating mga listeners. Salamat parang po sa parang masanay kami, Congressman, na medyo balbasarado ka. Bakit kayo Marami nami-miss na namin, sir, kaya binawasan ko lang ng konti. Binawasan. Opo, so anong aabangan namin ngayon kung wala pong testigo na nahaharap sa impeachment trial? Well, siguro naman po medyo na-solve sila ng mga ilang araw, no? Mabigat saka matagal po na natapos yung first 2 days. Ngayon naman po, pag-uusapan po sa oral argument, syempre yung naalala niyo po yung karton, yung mahiwaga pong karton, yung BIR na box. Yes. Isa po sa mga main topic po na mapag-uusapan today without naman giving out too much. Pero marami pong curious actually doon. ng mga kababayan po natin. So, ito yung naabangan natin, Tunying at Jerry, at pinag-aaralan na rin ito ng prosecution kung paano ito ilalatag mamaya pagdating sa plenaryo, pag-uusapan sa oral argument. Yes, Tunying, yung tanong mo kay Kong Pao. Oo, Congressman, so ang oral argument will be between the prosecution and defense o among senator judges
Sila lang ba yon? Senator judges na lang ang mag-uusap-usap. Total, may demarcation line naman na yata eh. Kilala na natin kung sino ang pro-prosecution Sino at sa pula, sa pro-defense. puti? Sigurado po na ganun yun. Pero I'm sure hihingin din po nila yung panig ng both sides. Alam natin na binalik pareho po yung box nung nasa hearings po ng Kongreso at binalik din po siya ng Senate recently naman. Sino po ang mag-argue for the prosecution? Medyo maaga po ako kasi umalis kahapon, pero I'm sure that the lead will nominate, or probably the lead si Chair Jinky will take the cudgels, baka siya po ang humarap tungkol dyan. Pero on record naman po, nasabi ko nga rin po, kung sakali pong ako, personal na opinion ko po yun, no? Kasi kung sakaling hindi po nila madesisyonan yung tungkol dun sa BIR box, no? May option pa rin po naman na masubpi na po ang BIR na commissioner eh. Pero personal ko lang po na take yun. Hindi ko naman po nakikita na strategy or may gumawa man ng nun. Alam mo, palang, Tuning at Jerry, go ahead. Isa sa mga hinihintay nga kung sino ba yung magpepresenta mamaya. Meron lumalabas, the House Lead Prosecutor, Congresswoman Jervil Luistro. Pero nabanggit din kanina, tinatanong namin pero ayaw pa daw nilang kumpirmahin kasi baka may pagbabago. Either si Representative Terry Ridon o kaya naman daw ay si Chel Jokno. Yes, Tuning at JB. Ay, Milky, pakitanong nga din, tanong nga natin kay Kong Pao yung naging decision nila na wag nang paharapin kasi hindi pa ako maka-move on, kumbachero eh. Inaabangan ko eh. Kasama ako sa mga kasama pa ako sa nag-aabang at bumili ako ng kutakot-takot na popcorn eh tsaka binusa para panoorin yun. Yun ba'y pinagbotohan, pinagdesisyonan ng prosecution at unanimous bang decision talaga na wag na siyang paharapin si Attorney Zuleika Lopez? Actually, nag-huddle po sila kahapon na kung mapapansin nyo before po na pumunta sa rostrum si Attorney Lorna Capunan. So parang in short, parang sinabi niya na hindi ka na namin kailangan. Parang ganun. Parang eksena sa parang linya ni Bea Alonso yun ha. Parang linya ni Bea Alonso kay Popoy. Congratulations. Napakaswerte nilang dalawa. Pero yun po, without may context naman po si Attorney Lorna na enough na yon, surgical yung approach. Hindi naman po maganda na sobrang bondat sa ebidensya po. At sobrang bondat yung ilalatag ng prosecutors. They have laid the foundation at the prosecution believes po na sapat na po at malakas po yung ebidensya. Okay. So, hintayin natin yung mangyayari mamaya. So, pwede ba natin, kailangan natin Kong Pao ng mga teaser para bantayan ng mga viewers and listeners natin. So, kung kayo ang manghihikayat, ay i-encourage ba ninyo panoorin at paano ba natin ihikayatin yung mga kababayan natin na panoorin itong pang-anim na araw ng impeachment trial? Well, yung mahiwagang BIR box po, yung karton, umikot po siya na matagal na sa internet sa meme. Siguro maganda po na tutukan dahil kung may desisyon na po tayo doon. Kasi karamihan po sa internet, sinasabi, buksan na. Ano po naman ng tao pag nakakita ng box, gusto nila malaman po ano laman. So, mahiwagang kahon. Maganda rin po makita yung both sides kung ano po yung approach. Sabi nga ng mga taga La Union, habang pinipigil, lalong nanggigigil. Ayun. Parang masakit yun. Congressman, salamat po. Thank you po sa inyo, Milky. Salamat po. Maraming salamat. Ang kinatawan mula sa La Union na imbag nga malem kanyam si House Deputy Speaker Paulo Ortega V. At pwede ka na siguro bumili ulit ng Jerry at Anthony ng popcorn. Pwede. Mahaba-haba ang oral arguments. Saan tabayanan natin? Yung corn ng La Union, masarap. Di ba yung corn? Oo, narinig ni Kong. Sige, chicha corn. Oh, chicha corn. Dala tayo. Hindi naman kami nagpaparinig. Hindi kami nagpaparinig. Medyo lang. Salamat. Thank you, Kong Pao. Okay, maraming salamat, Kong Pao, dahil meron pa siyang isang interview sa isang himpilan din. So, yan muna ang update.
muli dito sa Kamara. At abangan natin yung oral argument, Jerry at Anthony. Ako si Neil Kitiguna nag-uulat para sa DZRH. Balik sa inyo. Thank you, RH12, Milky Rigunan. Magbabalik po kami 1:18 na ang ating oras. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max ang halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon. Amoy nakaka-joyful! I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon. Amoy nakaka-joyful! Fabcon. Amoy nakaka-joyful! Tips kung paano pagsabayin ang pag-work from home at pag-work out. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Para sa mga nanay na naka-work from home, jam-pack ba ang inyong schedule at nahihirapan ka ng isingit sa oras mo ang pag-work out? Narito ang ilang tips para ma-achieve mo ang iyong #body goals at the comfort of your home. Una, mainam ang pagkakaroon ng morning routine. Maglaan ng oras para makapag-ehersisyo bago magtrabaho. Gamit ang iyong yoga mat, simula ng araw sa pag-stretching. Bukod pa dyan, magkaroon din ng pair of weights or dumbbell malapit sa iyong work area. Habang ikaw naman ay nasa isang virtual meeting, i-consider ring gawin ang ilang arm movements or standing balances. At tuwing lunch break, huwag kalimutang maglakad-lakad sa loob lamang ng iyong bahay. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon,
Fabcon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa pagbabalik. Then that is my end. Ang paglilitis. VP Sara Duterte Impeachment Trial at DZRH Special. Alauna 25 ang ating oras. My end. Ano sabi? Ito. If I get impeached, then that is my end. Ayan. Sabi ni Kuyang Mark Navarro, akala daw niya namamalik mata siya. Ba't tayo nandito sa telebisyon? Oo. Tama ho kayo. Ito'y overtime namin dahil alam niyo naman ng DCRH, pagka nag-overtime ka, babayaran ka ng malaki. ka. Malaki. Basta malaki ang bayad. Anniversary pa ng DCRH. Tama po. Ito naman special coverage po natin. At tama-tama, meron pong special report si RH7 Henry Uri. Dahil ito yung tinatanong ko at itatanong ko nga sana kay Attorney Justin. Paano kung total binitawan na ng prosecution, ayaw na nilang maging ang tawag doon, hostile witness. Paano kung bigla namang ang defense ang kumuha rito at gawing witness nila? Pwede kaya yon? Ito, alamin muna natin. Mula sa kampo ng Vice Presidente si RH7 Henry Uri. Come in, Henry! Jerry Anthony, hindi inaalis ng defense panel ni Vice President Sara Duterte dito sa impeachment court ang posibilidad na kunin din nilang witness para sa kanilang panig naman si Attorney Zuleika Lopez. Si Attorney Zuleika Lopez ang Chief of Staff Jerry Anthony ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President na sana iuupo kahapon ng prosecution panel pero hindi ito itinuloy. Sa panayam natin kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense panel, sinabi nito na bagamat ikinagulat ng defense panel ang pagpapaurong ng prosecution kay Lopez sa witness stand, sinabi nito na malaki rin ang posibilidad at hindi nila inaalis na kung kakailanganin ay gagamitin din nila si Lopez bilang kanila namang testigo. Sa mga oras na ito, Jerry Anthony, ay naghahanda na ang defense panel para naman sa pagdalo nila at pagharap nila sa oral arguments na gagawin ngayon ng impeachment court. Pero madaing ibinabala ni Attorney Michael Powa na hindi sila maaaring magbigay ng anumang statement prior or after kung ang pag-uusapan ay ang merito ng kaso sapagkat Jerry Anthony, ini-impose nila yung Rule 18 ng impeachment court kung saan dito pumapasok yung sub judice rule o yung hindi maaari silang magbigay ng anumang komento, magkabilang panig prosecution man o defense maging ang mga senator judges sapagkat maaaring sumailalim sila sa isang sub-judice proceedings na ipapato sa kanila ng impeachment Mako-contempt sila dun pagka nag-violate ng sub-judice rule. Kaya lang, paano yung mga senador na medyo madadaldal din kahit wala sa session, kahit wala sa husgado,
nagpo-post pa yung iba, nagsasalita tungkol sa merito ng kaso, iko-contempt din ba yung mga senator judges? Sino magko-contempt sa kanila? Sila yung judge. Anthony, kung yung subjudice rule ang paiiralin sapagkat pinahapyawan ko nga ito ay talagang mariing ipinagbabawal yung pagkukomento tungkol sa merito ng kaso sa labas man o maging sa loob ng impeachment court. Jerry Anthony. Pero Henry, si Attorney Zuleka Lopez, di ba pinag-submit sila ng ang prosecution tsaka defense, pinag-submit yan ng mga dokumento, mga ebidensya nila at yung mga witnesses. Sa defense ay wala talaga sa listahan nila si Attorney Lopez. Oo, wala sa listahan at hindi naman nila isinama talaga ito, sabi ni Attorney Michael Poa, pero may pagkakataon daw naman sa mga pagdinig na maaari sila magpasok pa ng mga testigo. Pwede. Parang merong ilang araw yon, 5 days ba yung kumbachero na para notice para mula sa pagsasabpina doon sa isang witness. Na wala sa listahan. So gaano sila kaseryoso doon, Henry, na si Attorney Zuleka gawing witness ng defense? Ang pagkakabanggit sa atin ni Attorney Michael Poa, kung kakailanganin pa naman. So, kung hindi naman, hahayaan na lamang nila na ano man ang magiging desisyon ng prosecution ay igagalang nila at kung ano man ang magiging hatol ng impeachment court ay kanila ring susundin. Sino mag-argue pala para sa defense sa oral argument ngayon? Walang binanggit si Attorney Poa, pero nung isang araw na makausap natin nga, sabi naman niya, lahat naman silang mga abogado ng depensa ay nakahanda sa bawat proceedings na gagawin kada araw. Okay. Ang pagtatalunan yata ngayon yung sa Mahiwagang Box. Parang may tama ba na parang payag na rin ng mga nakaraan ang defense na yan buksan? Oo, sabi kasi Jerry ni Attorney Poa sa aming mga panayam sa kanya, wala namang problema sa kanila. Kung ito ay gagawin ng impeachment court, ay kanilang igagalang at hindi naman sila magbibigay ng anumang objection basta't ang masusunod kung ano ang desisyon ng impeachment court. Ayun, okay. Thank you, Henry. Thank you. So Jerry, para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, the DZRH Special Coverage. Ako si Henry Yuri para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. If I get impeached, then that is my end. Ang paglilitis. May tanong lang ako kay Attorney Justin Sukgang Kumbachero. By the way, doon po sa makabubukas lang ng radyo, ang kasama po natin ay si Attorney Justin Sukgang, PhD. Siya po ay Associate Professor ng De La Salle University College of Law. Batang-bata. Parang anak na namin to. Attorney, ang tanong ko lang, assuming kung sakali man magkatotoo na gawing testigo ng depensa si Attorney Zuleka Lopez, siyempre hindi na hostile witness yun dahil ano bang mga pwede lang nilang makuha, paano nila magagamit si Zuleka dun sa particular na article ng impeachment na to, Article 4? Pag tinignan mo, saan ba lang makakapag-testigo, magte-testify si Attorney Lopez? Well, it will only be in the context of that yung interview na na-stream. So, ang most likely gagamitin niya ng depensa para i-humanize si VP Sara Duterte na okay, mukha kasi siyang parang yung galit, kitang-kita nyo, 'di ba? Pero at meron naman daw pinanghuhugutan. Yung at trigger, yung pinaka-trigger. Yung trigger. At ang trigger nito is yung nalipat si Attorney Lopez and siya yung magtetestigo doon na so kasi yun yung personal knowledge niya. Yun lang naman yung may personal knowledge siya at that particular time just to humanize and contextualize bakit naging ganun yung reaction ni VP Sara. So hanggang doon lang. Pero as to other yung November 23, yung October, wala na. Yun. So, dun lang. And that's for that limited purpose. And I think tama din yung ginawa ni Attorney Capuna na forgo mo na yan. Kasi pag hostile witness ka, hindi mo kontrolado. Kasi remember, yung sa direct examination, halos
katulong yung abogado mag-prepare niyan. Yes. Kaya nga ang isa sa recommendation ko para ma-abbreviate, mapabilis is do away with direct exam. Pwede mo kasi ngayon yan may judicial affidavit Yes, tayo. yes, totoo. Ilagay mo na lang doon sa Kompleto papel. na. Pero syempre mawawala yung, kasi sabi ko nga kanina, may political and may legal aspect ng impeachment, yung theatrics and performance Yun for the ang purity. mahalaga yun eh. Mahalaga yun sa public Prosecution. opinion. Sa public opinion Yes, especially. of course, Katunying. Kaya ayaw nilang pakawalan yun. Kaya tumatagal. But of course, kung itutuloy man nila to, ang cross-examination, mapupunta na kayo kay prosecution. Oo. Mapupunta na kay prosecution and they can ask leading questions na hindi pwedeng gawin sa direct examination. So yun yung kaya medyo delikado din. Kung very limited yung purpose at wala namang any value added, bakit ko pa ilalagay? Tama. So kung kayo ang tatanungin, wag na rin. Wag na. Kasi may mga video naman na na-humanize at akin na lang paulit-ulit mong ipa-play yung video. May TikTok na tayo, social media eh. Kung ang labanan ay kung ano yung pinresenta sa korte, edi i-present mo yung entire video, di ba? I mean, looking at the big picture, yun yung better na strategy ng depensa. Pero sa karaniwang kaso ng grave threat, attorney, importante ba yung trigger? Yun ba pwede bang maging gamiting dahilan yun na para makalusot at o kaya maging justification yung trigger? Oo, so sasabihin talaga hindi, ang filter lang ano ba yung mga salitang namutawi eh. So hanggang doon eh. Kaya hindi ka naman kumbaga parang may pinatay, 'di ba? May naginawa sa iyo. It doesn't mean naman na authorized ka na manakot, 'di ba? Kaya nga ang ganda ng pagkasabi ni Senator P yan na iba yung babala, iba yung banta. Warning versus threat. Yes. So yung threat clearly it's a felony under revised penal code. So yan yung mga bagay na hindi mo dapat gawin. Okay. Makibalita nga muna tayo sa impeachment court. Magiging exciting pa rin ba? Ayan. Ang laman ng kahon na ipinagpalit sa halagang parang kwarta o kahon yun. Inabutan talaga ni paring Raymond yun. Yata sigurado yan. RH28 Raymond at Paz. Come in, Raymond! Idol Jerry at Katunying, sa ngayon nga ay walang testigo na ipipresenta ang prosecution dahil nakatuon ang atensyon ng impeachment court, ang prosecution at yun din ang depensa sa oral argument na isasagawa ngayong hapon kung bubuksan nga ba yung kahon, yung nanggaling sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax record na mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Mans Carpio. Ganon din kung merong record nanggaling sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ay ilalahad din sa kanilang mga bank transactions ay ilalahad din dito sa korte. Ito ang sentro ng usapan sa ngayon. Pagbibigyan ng sapat na oras ang prosecution at depensa na magbigay ng kanilang panig bago at meron ding pagkakataon itong mga senator judges. Bibigyan sila ng tag-10 minuto na pwedeng magtanong dahil nabibitin daw sila dati ka-Jerry. 2 minuto lang eh. Ngayon, 10 minutes na. 10 minutes. 10 minutes, Your Honor. So, pwede kang magtanong. So, ang mangyayari pala, Raymond, ay dahil oral arguments, yung defense at saka prosecution, magpepresenta muna ng kanilang argument. Paano kung tama yung sinabi ni Henry kanina, nire-report niya na sabi daw ni Attorney Powa, wala namang problema sa amin kung gusto nilang pabuksan yung mahiwagang box na yan. Ay di mas mabuti kung parehong madadali, ano? Wala nang pagtatalunan. We submit, Your Honor. We stipulate, Your Honor. Ang magtatalo ngayon, mga senator judges. Sigurado. Base sa kanilang magiging desisyon. Ang meron si Senator Ping Lacson, meron kasi siyang kondisyon na ayon daw na hindi siya papayag na mabuksan daw yung box o yung BI tax records kung walang written na pahintulot ang presidente. Dahil naaayon daw yun sa batas.
Papayag lang daw siya kung merong written authority Sungit? from the President. Sungit ni Senator Ping, sungit. Hindi ba masyado namang demanding yon na pirma pa ng Pangulo? Impeachment court na nga yun. Susubpwena na nga ng impeachment court yan eh. Hindi ba wave na yon? Yun ang kanyang kondisyon, Tunying. Kaya yun ang ating hintayin mamaya kung paano ang kanilang argumento dito. At pagkatapos kasi nito, ang tanong kasi kagabi, bago natapos yung hearing, ay kung right after ba nito ay magdedesisyon agad sila, bubuksan o hindi, or mabibigyan pa ng pagkakataon yung mga senator judges na mag-usap-usap at magdesisyon kung ano ang gagawin. So ang balak nila, after the argument, magkakaroon pa sila ng Senators Caucus para desisyonan kung ano ang kanilang gagawin dito sa kung yung kahon, kung bubuksan ba o hindi. 10 minutes, nakakatakot yan. Ha? Nakakatakot yan, 10 minutes na yan. Pwede ba ipagbawal na ang mga impertinent, stupid, irrelevant, and immaterial questions ng mga senator judges? Your Honor, ganito kasi ha. Sa simula pa lang. Sa intro pa lang ng sagot eh. Alam na this. Ay, nako. Pero yung 10 minutes, tanong lang yun, hindi kasama ang sagot doon. Kaya mahaba yan. Kaya nga, di ba, medyo mabibigyan sila ng laya sa pagkakataong ito. Total, wala namang testigo at legal question naman yung pag-uusapan. Kaya iyon ang ating hintayin kung paano nila ipipresenta yung kanilang pagkakataon na makapagtanong with the prosecution at sa panig ng depensa. Tinatanong ko dito kung sino yung magpipresenta, medyo tikom pa ang bibig ng kung sinong magpipresenta. Abangan. Ayaw pang banggitin. Siguro baka nga naman doon na lang sa korte natin mamaya pag nagbukas, malalaman kung sino-sino yung mag-present sa panig ng depensa at ganoon din sa panig ng prosecution. Okay. Thank you, Raymond. Iyan muna pa, medyo laylo ng konti yung level of pag-aabang natin. Enthusiasm. Walang testigo. May problema pa kami sa signal ng telepono dito kanina pa. Hindi ko alam kung bakit. Ano ba yan? PLDT ba yan? Tatawag natin kay Engineer John Mercado. Dati yung signal ng mga kasama natin dito na mahilig sa Zoom, yung mga siyempre mga bata lalo na wala. Nagtipik sila kaya medyo mahina signal. Umayos ito ng konti mamaya pag nagsimula na yung hearing. So hindi masyadong enthusiastic yung mga tao diyan. Yung mga fans, yung mga audience sa gallery, hindi ba masyadong puno? Hindi ko pa napansin yun ang problema kasi kapag wala nang mga inaabangang testigo, mukhang pero may mga law students mga dumarating, may mga law students na gusto ding mag-object. Ayun, maganda naman yan. Pagka law students, basta i-sanitize nyo na lang kanyo yung pakikinggan nyo. Pagka mga walang saysay, huwag nyo na isulat. Thank you, Raymond. Hintayin ka namin sa update dyan sa Senado. Mula sa Senado para sa VP trial impeachment trial. Ano? Balik po sa inyo, Katunying at Kaya. Ito na lang. Ang paglilitis. VP Sara Duterte Impeachment Trial. Attorney Rich Special. Attorney, isang maikli lang bago tayo mag-break. If I get impeached, then that is my end. Mayroon kasing binabanggit, si Senator Ping Lacson daw na kailangan pa ng permiso ng presidente bago payagan ang BIR commissioner na i-disclose sa publiko o sa impeachment court yung pong bagay. Tama ba yung ganong klase ng posisyon? Considering na very special yung impeachment trial Yun yung bank secrecy law, nawawala ng halaga diyan di ba? Yeah. Nababaliwala ang bank secrecy law
sapagkat impeachment trial nga ito. Ano po bang take nyo doon? We have to distinguish kasi sa AMLC nakalagay doon upon court order. Yeah. And then during that time, they consider the impeachment court as a court. Diba? Correct. Yes, judicial/political siya. Yes. Pero din naman sa BIR, very clear, I think Article 70 or 270, can't remember sa National Internal Revenue Code, okay. na nakalagay doon, mukhang absolute unless may exception na may president. Ang another ruta is i-waive mo. Pwede naman kung karapatan nila yon na maging private, pwede mo i-waive yung karapatan mo. So that's the another Naiisip ko kasi, for example, ang mag-desisyon ng impeachment court na pabuksan to. Tapos nanindigan ang presidente kung meron talagang specific sa NIRC na ganung provision, edi magkakaroon ng stand-off doon, ano? Di ba dapat may nagbibigay diyan? Yes, kaya titignan mo ano ba yung pinanggagalingan ng statement ni Senator Ping he's cautious. Tingnan mo kasi nga una hyper-judicialized to puro technicality Pero naiintindihan natin kung bakit, dahil yung mga senador gusto nila parang lahat ng gagawin nila hindi sila mahahabla sa korte. So parang ganun sila ka-cautious, 'di ba? Nag-start tayo kay Cheese yung forthwith and hanggang ngayon nakikita natin na medyo cautious talaga sila dito. Kaya gusto nilang cover. Kaya gusto nilang cover. Anong tinutukol yung ihabla sa korte? May kinalaman sa flood control? Hindi. Kasi nahabla sila sa akala ko parang nai-implead ang Senate President and the Senate as an institution sa Supreme Court. Parang ayaw nila na iskuran sila doon. Naggagawa sila ng batas, yung pala sila rin ang baba. Parang ganun. Mabutit nilinaw ninyo kasi meron ganun kasing mga paniniwala yung iba. Isa na lang may balik sa kanila yon. Dahil kapag pwedeng buksan yung mga tax documents, in the end, sa future, baka pwede rin mangyari. Pati sila. Kaya feeling ko nandun yung caucus. Pero ako naman, ang akin, basta husgado. Ako, pagka, if it's a lawful court order, dapat may mga prohibition na nawawala nadidisarm ka. Para kumbaga sa pintuan na unlock yung pintuan. Pagka may lawful. Kasi parang kapag hinigpitan pa natin yan dati, ano pang magiging saysay ng campaign natin sa graft and corruption? Kung eto nga kung bachero for example. Parang tayo na rin na nagbigay ng proteksyon sa corrupt. Saka ito, I assume natin na hindi magkaaway yung presidente sa vice presidente. Edi kung ang impleaded dito yung vice president, kachokaran niya presidente, hindi na niya pag-ubuksan. Talaga. Yung presidente niya, problematic yun kung yun ang pagbabatayan. Basta ko, ang aking stand dyan, total naman hindi niya tinatanong yung stand ko, at wala namang saysay yung legal opinion namin ni Kumbachero, hayaan natin na bigyan natin ng kapangyarihan ang impeachment court na magdesisyon. Ang kanilang trabaho, magtanggal na ng vice president kung meron silang numero di lalo na ito kaliit-liit na bagay naman ito. Alas 5:45 ang ating oras. Magbabalik po kami. Kailan? Mamaya kaagad. I am Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3,